Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na daw with evidence. Kumusta mga na nasa mabuti kayong kalagayan ngayon? Ako, grabe. Grabe ang ating lebak-lebak with evidence ngayon. Naku mga kabibig, si VP Sara, tinanggalan na ni BBM sa pangangalaga sa Pilipinas kung aalis siya sa bansa. Kasi si BBM ngayon ay pumuntang Laos, oo. Shock lang tayo kasi hindi si VP Sara ang kaniyang binigyan ng responsibilidad para mamahala sa ating bansa. Take note ha, vice presidente natin 'yan, pero hindi na pinagkakatiwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Anong nangyari BBM? Takot ka ba na kapag aalis ka ay may mangyaring, kababalaghan na pagbalik mo hindi na ikaw ang presidente? Ang nangyari kabibig, tatlo ang caretakers of the government. Dapat sana 'pag wala ang presidente, dapat ang ating vice presidente ang magiging caretaker ng gobyerno. Pero iba, iba na ngayon kabibig. Tatlong tao ang ginawang caretakers ni Pangulong Bongbong Marcos sa gobyerno. Pansamantalang mamuno-muno sa pamahalaan sina Executive Secretary Lucas Bersamin. Bakit tumakbo ba sila sa eleksyon? Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Bakit? Mas mataas ba silang nakuhang boto kay VP Sara? At Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella habang nasa Laos o Laos si President Bongbong Marcos. Sa Bisaya, Laos na siya. Laos na ba? Laos na si BBM. Di ba? Para dumalo sa ASEAN Summit ayon kay PCO Secretary Cesar Chavez. Ito ang unang pagkakataon na hindi si VP Sara Duterte ang magsisilbing caretaker habang wala sa bansa si BBM. Ramdam niyo na 'no? Wala na talaga ang unity. Ito ang sabi ng mga iilang netizen regarding dito. Kaya nga binoto ng taong bayan 'yan bilang Vice President kasi kapag wala ang presidente, ang VP ang hahalili sa posisyon. Ngayon, anong nangyari BBM? Hindi ka ba suminghot or nagsuminghot ka ngayon kaya wala kang hindi mo alam kung ano ang gagawin mo? Naku, ano ba 'yan? Karapatan ni VP Sara na uupong bilang caretaker ng bansa kung wala ang presidente. What if magkaroon ng giyera? O itong tatlo ang hahanapin natin? Hmm. Tama lang po, mahirap ng pagkatiwalaan ang VP, sabi ng isang netizen. Tama 'yan, mahirap ng ipagkatiwala sa naghahangad maging presidente agad. "Uy, VP Sara naghahangad." Hindi. Alam niyo naman kung anong status ng gobyerno natin ngayon. Oh, humihinga ka pa? Oh, yung NFA rice nga, yung sabi nila bababa ang presyo, 25 pero next month maging 38. Oh, kaya 'no, milyonaryo ang Pilipinas, NFA rice 'yan ha. Ito pang it's good para walang taksil sa government. Wow, tinawag yung taksil si VP Sara. Ito pa, this is just wrong. Even sa classroom, vice president ang mag-take over pag wala ang president. This is what happens when emotions get in the way of what's right. Only in the Philippines takot ang presidente sa vice presidente. Asahan ang pagtaas sa mga bilihin habang wala siya. Ay nako, yung Marcos Duterte na magkalaban ay buti na lang nagkatotoo na. Oh, 'di ba? So yan po mga kabibig ang mga reaksyon ng mga netizen. Habang tinitingnan ko ang pictures ni Bersamin, ito kabibig ha, i-share ko sa inyo kabibig ha. I-share ko sa inyo ang pictures ng tatlong taong pinagkakatiwalaan, caretaker ng ating bansa ngayon. Oh, 'di ba? Caretakers of the government. O di sila na. Sila na ang caretakers. Ano kayang gagawin nila? Uupo sila sa palasyo. Ay nako, yun talaga ang tawanan. Wala ng tiwala si Pangulong Bongbong Marcos kay VP Inday. Lalo na si VP Inday. Di sabi ni VP Inday, never again. We're not friends. At dapat ba talaga
Nahiya naman si Marcos, oy. Ang pinakataas na trust rating, performance rating, satisfaction rating si BP Inday kahit sinira-siraan ng mga tambaluslos si BP Inday, hindi pa rin napapatinag si BP Inday sa ratings. Ang DepEd nga, bumaba ang rating, sumadsad ang si Anggara na ang umupo. 'Di ba mga kabibig? So, yan talaga kabibig, 'pag ayaw ng Pangulo, wala tayong magagawa, pero VP Inday is still doing her job. Yun ang ano ba, yun ang isang malaking sampal. Hindi ka nga ginawang caretaker, pero grabe yung trabaho mo. Mas ikaw pa ang tumayong presidente sa presidente ngayon. Oh, mas ramdam ka ng mga tao na nandiyan ka. Ito na ang susunod nating pag-uusapan. Itong si Manny Pacquiao. Himudpuwet itong si Manny Pacquiao, no? Noon, nung tumakbo si Manny Pacquiao bilang presidente, abay, grabe siya kumapanglait kay ano, kay Bongbong Marcos. O kakasuhan daw niya si Imelda Marcos, mga kabibig. If you still remember Manny Pacquiao, kung ano ang mga sinasabi niya. Pero ngayon, iba ang hangin. Nag-iba ang hangin. Bakit kaya Manny Pacquiao? Bakit nag-iba ang hangin mo ngayon? Naku, grabe mga iba talaga ang magagawa no pag ang presidente ay nakaupo at takot ka na hindi ka makabalik sa posisyon. So eto kabibig ha, nakita ko lang yung video interview ni Manny Pacquiao. Oh, ito hahanapin natin si Manny Pacquiao. Ano bang sinabi ni Manny Pacquiao? Iba si Manny Pacquiao. Nag-iisa si Manny Pacquiao sa ano ba, sa ang tawag dito, yung ano niya sa ano, yung COC niya filing. Kayo, bubutuhan niyo pa ba din ba si Manny Pacquiao? Sabi ni Manny Pacquiao, alam niyo po, ang konstitusyon natin, ang batas natin, nagsasabi na lahat ay may karapatang tumakbo basta ikaw ay qualified sa mga requirements. Ano ang qualifications iyon? Marunong kang bumasa, marunong kang sumulat. Pag hindi po pinatakbo ang isang tao, inalisan mo ng karapatan, contradicting naman yon, sabi ni Manny Pacquiao. Sinupalpal si Manny Pacquiao sa it must be recalled, Article 2, Section 26 of 1987 Constitution provides, Section 26, the state shall guarantee equal access to the opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. So bawal ang political dynasties, Manny Pacquiao. Kaya parang nahiya si Manny Pacquiao sa mga ito ha. Makita ko sa inyo ang video ni Manny Pacquiao. Hanggang confident din si Manny Pacquiao magsalita. Uy, knowing Manny Pacquiao. Ito, di ba? Ito na, wait ko na ko ha. Pero kayo, bubutuhan niyo ba si Manny Pacquiao? Ako, hindi ko pa sure. Hindi pa ako sure. Uy, ano bang nagawa ni Manny Pacquiao bilang senador? Ito na kabibig ha. Pakinggan natin si Ginoong Manny Pacquiao sa kanyang COC filing at pagsagot sa mga tanong ng tao. Hindi naman po nag-criticize ako ng todo sa ating Pangulo. Oh. Ang tinanong lang ako ng media noon Mm. na about sa korupsyon. Sabi ko kung may ninakaw dapat ibalik. Kung may ninakaw ay ang konstitusyon natin, ang gobyerno natin kailangan ng due process. And then sa aking pagkakaalaman, bayan, siguro sa habang panahon, ito, imulat natin ang mga mata natin. Bakit? Dahil may matatalino naman tayo. Imulat natin. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May korap pang bansa na number 1 sa ekonomiya. Uy, sino? Uy, totoo ka? Sige. Totoo ka, Pacquiao? Number 1 sa ekonomiya ang Pilipinas noong panahong Marcos? Noong panahon ng martial law? Pacquiao, ano ka naman, Pacquiao? Uy, sino bang nagsabi sa'yo? Sino bang nagbigay ng impormasyon sa'yo? In reality lang. Para makahimod-puwet talaga. Para makabawi sa sinabi niyang ipakukulong si First Lady Imelda Marcos. Ay, naku, Pacquiao. In reality lang. In Ngayon, reality. hindi kurap ang bansa natin. Sad-sad tayo. For how many decades, pabagsak ng pabagsak ang ekonomiya natin.
Oh, nung Maraming uupa mga kang senador, Pilipino na anong walang ginawa mo? trabaho. Yan ang hinahanap ko. Yan ang gusto kong i-establish, yung legacy, na makagawa tayo ng legacy dito, hindi para magpayaman. At nakita ko ang programa ng Pangulo dito sa bagong Pilipinas na magkaroon ng trabaho ang bawat Pilipino, umasinso ang pamumuhay ng bawat pamilya. No, umasenso na ba? Hindi ba dapat suportahan natin? Hindi pa maganda yan? Talaga ba? Sa lahat ng mga nag-criticize sa ating administrasyon, mag-isip po tayo. Hindi ito labanan ng bawat pamilya, kundi ipinaglalaban natin dito Ano? ang kinabukasan ng ating bayan. Ay, pabalik-balik ang storytelling, Senator. Paglalaban ang mga bansa, Manny Pacquiao, wala na bang ibang wordings diyan? Sabihan mo yung scriptwriter mo na baguhin. Kinabukasan ng sabayan ng Pilipino. Lilipas lang din tayo lahat. Alalahanin natin, lilipas lang din tayo. Kahit ano ka man ka-powerful, kahit ano ka man Powerful. kayaman, kahit ano ka pa kasikat. Tandaan ninyo, pag wala na tayo doon sa mundo, ang maalala ng tao yung ligasiya na nagawa mo sa taong bayan. Legacy. So ano bang legasiya mo? Boxer ka lang, 'di ba? Champion, boxer. Hindi natin ilang si Manny Pacquiao kasi boxer, world champion si Manny Pacquiao. Pero sa pagiging politiko, meron ba kami maalala sa iyo? Wala. Perfect attendance ka nga ba sa Senado? Siya na nagawa mo sa buhay kung sino yung natutulungan mo. Yun mga kabibe, himod puwet si Manny Pacquiao. Balikan natin yung interview ni Manny Pacquiao ha. Balikan natin yung interview ni Manny Pacquiao nung sinabing ipakukulong. 'Di ba? Ngayon, himod puwet sila. Noon, kontra niya ang mga Marcos. Ito kabibig, Ito yon. Ba naghihirap ang bansa natin? Dahil walang pera? Hindi mali yan. Dahil sa korupsyon. Ang mga Marcos, billion-billion, trillion-trillion ang korupsyon. Tapos iboboto natin. Talagang ang talino natin. Di ba? Ang talino talaga natin. Kasi kahit anong problema ang pag-usapan, ang kailangan ko lang, matabangan, matulungan ko yung lahat ng aking mga kababayan kung saan ako nanggaling. Yung kasama ko kung saan ako nanggaling ng sa hirap. Yun ang gusto kong matulungan. At mapakulong lahat ng mga kawatan sa lugar. Tinulak naman sa Senator Manny Pacquiao na ipakukulong ang nanay ng kalaban na si dating First Lady Imelda Marcos na may kasong graft. One eternity later. At siguro, kailangan na, hindi na pa kailangan ipakilala. Babatiin ko na ang idol ko, ang idol nyo, ang idol nating lahat, ang dating senador at babalik na senador, Senator Manny Pacquiao. Alright, ito si Manny Pacquiao. Anong sinabi ni Manny Pacquiao? Anong sinabi ni Manny Pacquiao? Sa panahon daw ng mga Marcos, maganda ang ekonomiya. Pero yung sinabi niya noon na sa bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ng utang ng mga Marcos, lagi nating sinisisi ang pamilyang Marcos pagdating ng korupsyon. Sabi ni Pacquiao ha, hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? Pero sinabi niya sa previous video niya, yung 2022, na trilyon-trilyon ang utang, ang kinurap ng mga Marcos sa atin. Pero sinabi niya na ngayon na grabe daw, number 1 daw sa ekonomiya ang Pilipinas sa panahon ng mga Marcos. May kurap bang bansa na number 1 sa ekonomiya? Ay, Manny Pacquiao, para yatang yung istorya mo dun ba, hindi namin maintindihan. Basta lang maipakita mo na talagang himod puwet ka kay BBM, talagang gawin mo lahat para manalo. Pero sorry, Manny Pacquiao, hindi ka part sa listahan ko as senator. Kung talagang you really stick to your decision, to your opinion, to your stand about the Marcoses, noong 2022 until now, yun pa rin ang pinaniniwalaan mo, there's a possibility na merong mga taong boboto sa'yo. There's a possibility na lulusot ka. Pero parang himudpwet ka ngayon. Yung senatorial slate niyan, Bongbong Marcos, hindi pinag-uusapan. Ang mga sagot ng mga tao, never again, never again. So kasama ka na. 'Di ba? So sayang no, hindi pinag-isipan ni Manny Pacquiao. Kahit sabi natin na, ay si Manny Pacquiao, part yan sa
ratings ng mga senatorial preferences na part sa top 12, hindi natin alam, magbabago ang utak ng mga tao kasi marami na ang nag-file ng COC. Willie Revillame is filing COC. Vic Rodriguez is filing COC. Marcoleta is filing COC. Ang daming mga baguhan at may ibubuga ng mga senatorial candidates. Manny Pacquiao, anong ibubuga mo? Mahirap kasi Manny Pacquiao kasi may mga video noong nakaraang 2022 at talagang binash mo ang mga Marcoses. Sabi mo, trilyon-trilyon ang utang ang kinurakot ng mga Marcoses. Pero ngayon sabi mo, number 1 sa ekonomiya ang Pilipinas sa panahon ng mga Marcos. Hindi ko magets yung point na pino-point out mo. Basta lang sumakay ka sa Agos. So yun lang kabibigyan ating latest lebak-lebak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-uusapan. Bye everyone! See you next time.